Yung first, yan, start the engine, warm it up for several minutes and then turn it 850 ml. Pero since magpapalit tayo ngayon ng oil filter, 0.95 or 950 ml. Oh yeah. So pero syempre bibigay at bibigay ito, kaya every change oil magpalit na lang tayo. Nagbibilang lang ako ng 3. 1, 2, 3. 1. Yan. So yung butas, para pag hindi na kaya ng isang kamay, tama na yun. Huwag kayong kabahan na masira yung motor nyo kasi mura lang naman. Yan, yung trip 1, restart natin. So yun na, pwede na natin i-start. Siyempre pakinggan natin kung meron siyang ngayon mag-change oil tayo ng Sniper 155 ABS natin gamit tong long ride na Shell Advance. Yan, so meron ng 20,610. Then yung natakbo ko simula nung last ako nag-change oil, 2,911. 3,000 yung target ko, pero sakto ngayon na is linggo, pwede na mag-change oil. So ang date nga ngayon is September 28. Yan, so bago nga tayo mag-change oil, dapat nawashingan muna. So ito, winashingan ko na siya kahapon para walang maisamang buhangin kapag binaklas natin tong mga to. So yan yan yung instruction niya. So sa manual, page 19, to change the engine oil with or without oil filter element replacement. So yan, yung first, yan, start the engine, warm it up for several minutes and then turn it off. So ito, magdamag ko na siyang hindi ni-start kasi ang alam ko talaga hindi siya kailangan malamig yung makina at saka bumaba na lahat ng sediment. Pero ito, contradicting to kasi start the engine, warm it up for several minutes and turn it off. Remove the engine oil. So mali pala yan. So kayo guys, kung ano yung ginagawa nyo, hindi nyo ba ini-start or ganito talaga? Ini-start yung engine, warm it up for several minutes. Ano kayang susundin ko? Pero yung usual ko talagang ginagawa, hindi ko siya ini-start. Magdamag ko siyang hindi gagamitin, tapos kinaumagahan ko siya i-change oil. So yan, sa page 822 makikita dito yung recommended engine oil. So sa oil quantity, kapag hindi tayo magpapalit ng ng oil filter, so 0.85 liters or 850 watt. So yun nga yung sinasabi ko kanina, kapag mag-change oil ka lang, hindi mo naman papalitan yung oil filter, yan 0.85 liters or 850 ml. So dito 850 ml. Pero since magpapalit tayo ngayon ng oil filter, 0.95 or 950 ml with oil filter removal yan. So tips, be sure to wipe off spilled oil on any parts after the engine and exhaust system have cooled down. Okay. Yan, so start na natin. Excuse guys. Kupal. Yan, so ito yung mga gagamitin natin. First, itong planggana na nilagyan ko ng plastic para hindi madumi. Yan, karton para hindi magkalat kasi mahirap magpunas ng engine oil kapag tumagas na mamaya. Then ito, mga punas, rocket wrench na 19mm, T-wrench na 8mm para dito pagpapalitan natin mamaya itong oil filter. Then itong gagamitin nating funnel para sa paglagay ng oil. Mga punas, yan, nasabi ko na. Itong pangsukat ng engine oil natin. Then itong oil filter natin. So magpapalit ako every change oil para sigurado lang. Mura lang naman to eh. Hindi naman yung genuine tong binibili ko. Punasan natin.
Gusto ko sanang bumili kasi ng genuine parts na ganito. Kaso wala akong mahanap na shop na nagbebenta ng genuine. Guys, mag-recommend naman kayo ng legit na ganito. Kasi ito is mura lang na nabibili. Yan, lalagay ko na lang mamaya yung link sa description. So, yan yung gagamitin natin. Tapos, itong yan, Shell Advance Long Ride. Dati, nung unang taon na itong motor is, ang ginagamit ko Yamalube. Pero, marami nagre-recommend na mas maganda itong long ride. So, first na gagawin to. Dapat to nakalagay sa papunta dun sa likod. Yan o. Ganyan. Doon natin papalungan. So, first, yeah. Yan. So, dahan-dahan lang natin itong yan, palu-paluin lang natin. Make sure na ko na nakabit yung mga ngipin ng itong tools para hindi bibilog. Yan. Oh yeah. Okay. Yan. So pag napaluwangan na, pwede na natin itong kamayin. Mag-gloves kayo para hindi nakakaano. So yan yung itsura niya kapag ito yung gamit ng punas. So, huwag kayong matakot na masira kasi mura lang naman to. 150,000 lang. Yan, siguro maghintay tayo ng about 9 minutes siguro. Okay na yung 9 minutes, tutulo na siguro lahat yan. Pero next time, itatry din natin yung instruction mismo dito sa manual na tawag dito. Kailangan daw i-warm up bago siya i-change oil. Magtatanong pa ako sa mekaniko bakit ganun. After ilang pag napatulo na natin, kahit siguro 3 minutes lang, pwede na natin isunod tong ang tawag dito, itong oil filter. So yung ikot lang nito papunta doon, papunta ulit sa tambucho, pero from top pababa. Yan. Di ba? Ang dali ko lang inalis kasi hindi ko to hinihigpitan. Okay. Yun, pwede nang gamitin yung kamay para maitulak natin to, kasi pag hindi natin tinulak tatagas na yan para malinis. So yung mahaba dito sa baba na nasa harap, yung dalawang maliit same lang naman yan dito tsaka dito. Pag okay na, bitaw. Yan, i-check natin
kung nakakabit pa yung o-ring na yan, same as well dito. Kapag nakakabit pa yung o-ring, kasi mamaya naisama dun sa oil itatapon. So anong nangyari? Nangyari dun? Ito nyo yun, naalis? Yan yung nangyari dun sa oil filter after 3,000 kilometers. Nakikita ba? Ito tayo dun sa maliwanag. Okay pa naman siya. Kahit naalis tong part na to, intact naman to kapag nakakabit yung yung takip niya. Okay pa naman siya. Ito. Hindi pa. Pero syempre, bibigay at bibigay ito. Kaya every change oil, magpalit na lang tayo. Mura lang naman eh. Okay pa siya. Palitan na lang natin para mas sure. Ayan o, tumigas na yung goma niya. Kaya once na binuksan to, dapat diretso ng palit. Ayan o, dapat to flexible to eh. Kagaya nung pinapakita ko kanina dun sa bago pa. Palitan na natin. Kasama na yun sa itatapon. Yun, so kapag nalis na yung oil filter, kuha kayo nung bago yung pamunas. Mura lang naman to kaysa yung madumi yung gagamitin yung pamunas. May makontaminate pa to or malagyan ng buhangin. Linisan natin to kasi hindi na tututulo. Ganyan na yan. Tingnan na natin kung may mga naisama. So malinis naman. Dito sa part na to, yan, hindi ko lang gamit na ito, pero alam ko lock niya yan. So malinis na. Then isunod natin tong mga parts niya. Pero sabi dun sa may ginagamit na chemical dito na panglinis. Hindi pa naman ako nakabili ng ganun. Ang alam ko spray yun eh. Pero for the meantime, ganito lang muna. Punas lang muna. Malinis naman yun. Ganun din dito. Pero nung time na nagpapa-change oil pa ako dun sa sa kasa, nung Yamalube pa yung gamit, hindi naman nila ginagamitan to ng chemical eh. Pinapanood ko, ganito din lang, pinupunasan din lang nila.
Basta make sure na hindi maanuhan to ng ano, buhangin. Mamaya check nyo bago ikabit. Yan, so malinis na. Ready na yan. Yan, ganito yung magiging itsura na ito mamaya. Yan. So yan ang titignan nyo kung meron siyang o-ring, malinis na ba yung spring, tsaka tong may o-ring na filter. Yan, ganyan magiging itsura niya mamaya. Yan, so may tumutulo pa, huwag pa natin gagalawin. Yan, so 20 minutes na yung nakalipas since na-open ko tong engine nya. Meron pa ring tumutulo. So siguro yun yung gamit nung kapag pag i-warm up siya. Pag mainit na kasi yung makina, magiging malabnaw yung yung langis. So mas madali siguro siyang umagos kapag mainit na yung makina. Siguro. Hindi ko rin sure eh. Ngayon ko lang nalaman na kailangan pala siyang i-warm up. Ang alam ko din, kailangan talaga yun na magdamag siyang magdamag na hindi magagamit or palamigin muna yung makina bago siya ibuksan. Kasi 'di ba, pag bubuksan mainit eh. Mainit yung oil niya. Sabagay, may gloves naman tayo. Ay, grabe oh, sinisira ng oil yung yung gloves. Parang yung sinusunog. So base dito, wag niyong nilalagyan ng engine oil yung mga clutch cable, yung tawag dito, diyan sa silinyador. Kasi mayroong mga parang ganitong material sa loob. Hindi siya bakal to bakal. Pero pag nilagyan mo siya ng engine oil, napansin ko yun talaga noon. Mas lalong gagaspang kasi ganito. Sisirain ng engine oil yung mga ganitong materials. Yan. So, mas maganda ang ginagamit ko na ngayon dyan sa mga cable squeeze yung chain lube. Chain lube na yung extreme one. Kasi kapag dito pala sa mga cable, ang ginagamit ko pala yung chain lube ng Kubi. Kasi yun is waterproof talaga siya. Kahit maulanan, hindi siya maaalis. Pero yung chain lube na extreme one, hindi yun waterproof. Saglit lang siyang lagyan ng tubig or sabon, maalis na. Pero mas maganda siya sa kadena kasi mas madali siyang washingan, tsaka yung ikakalat niya kasi dito sa mga gulong, mas madaling alisin. Yun lang, mas madalas kayong maglalagay ng chain lube pag ganun. Pero at least mas malinis. Mas gusto ko namang mas madalas na maglagay ng chain lube. Basta malinis yung motor. Yan, so nakalimutan ko pa pala. Kailangan pa natin ng plies kasi aalisin natin itong pangsukat o itong paglalagyan natin ng oil mamaya. Huwag nyo din itong sisikipan kasi plastic lang to. Then gumamit din kayo ng punas para hindi masugat ng plies. Diyan natin ilalagay mamaya yung oil. Yan, tignan nyo tong o-ring. Baka mahulog. So 40 minutes na yung nakalipas since pinatulo natin to. Mayroon pa rin kunting tumutulo pero pwede na to. Akala ko kanina 9 minutes lang yung kailangan, pero meron pa rin palang tutulo. 40 minutes na, pero pwede na yan. Kunti na lang naman na. Super tagal na ng interval ng tulo nya. So first na natin gagawin, ibalik na natin yung nasa ilalim para
wala munang dumi yung kamay natin. Ito yung first natin gagawin. Yan, no? Parang yung sinasabi ko kanina, tatlo. Ito, yung O-ring, yung spring, tsaka yung may O-ring na filter. So, gamitin lang muna yung kamay para sure na walang tension yung pag-ikot. Para kasi mamaya ginamitan agad ng tools, hindi pala tama yung pagkagat ng ngipin. So, pag hindi na kaya ng kamay, kunin lang ulit tong rocket wrench. Ngayon, babalik na rin na natin. Papunta na siya dun sa gulong sa harap. Ito hindi kailangan itong pasikipan kasi wala namang pressure dito. Meron siguro pero hindi naman masyado. Ang rules ko dito kapag yan, di ba, kumagat na. Pag kumagat na yung kwan, yan, medyo mayroon ng tension. Nagbibilang lang ako ng tatlo. 1, 2, 3. Okay na yan. So, after nun, dito na tayo sa oil filter. Yan, sa oil filter naman, so itong walang butas nandun sa likod, siya yung maipapasok dun. Yan, check nyo kung may naihalong kung ano-ano. Wala naman. Yan. So yung butas, may butas, nandito siya sa labas. Kasi ito, hindi nyo rin lang maipapasok kasi ito. Yan o, meron siyang parang ngipin. Hindi rin lang siya maipapasok sa butas kapag baliktad. Tapos ito, tatapat lang ulit doon. Mas maganda siguro pag nag-change oil kayo. Lagi nyo i-record. Parang katulad na itong ginagawa ko. Kasi, mamaya, lalo ako, makakalimutin talaga ako. Kunyari, ginawa ko na. Makakalimutan kung ginawa ko pala, kagaya nung last, hindi ko siya ni-record. Iniisip ko kung nailagay ko ba yung oil filter. Mamaya binalik ko lang yung takip, hindi ko pala nailagay yung oil filter. Tapos suggestion ko rin lang, pero depende pa rin sa inyo. Pag bibili kayo ng oil filter, isa-isa lang kasi mahirap yun na i-stock. Lalo pag depende sa humidity ng paglalagyan nyo. Possible yun na mag-erode siya kapag matagal siya na-stock. So, noong una kasi nag-stock ako ng 3 agad. Tapos nung gagamitin ko na, meron na siyang mga parang stains or parang kalawang ganun. Yan, kamay lang muna yung pagpasikip natin. So kapag pantay na, yan, gumagalaw yan. Tignan nyo kapag lalo na ako na meron yata akong OC kasi. Yan, gagalaw yan. So tigi-isa lang yung higpit dyan. Wow. Para hindi nagagalaw sa final na sikip. Yun o, kikita nyo yung linya na yan. Malilihis yan kapag isa lang yung pinahigpitan ka agad. Kaya dapat pantay. Tapos, isang kamay lang yung ginagamit ko pang pasikip. Para pag hindi na kaya ng isang kamay, tama na yun. Okay, hindi na kaya ng kamay ko. Ayan, pantay na yan. Anong next natin? Magsusukat na tayo ng engine oil. Ayan, ito lagi kong nililinis to after kong gamitin. Yan, para laging
hindi mat-contaminate. Hindi ko alam kung kailangan tong i-shake, pero ang alam ko hindi na to kailangan i-shake eh. Ganun din lang masishake sa loob. Shake lang natin para uniform. Guys, pag bibili kayo nito sa official store para hindi tayo mapeke. Kung napeke tayo dito, wala na. Then, anong pangbutas ko dito? Pwedeng kuko. Kahit walang kuko. Yan. So, ang magiging sukat nito dyan sa 950. Susukatin to para talagang patas. Dito na lang. Yan, 950. Kita nyo yan guys, 950 na yan. Pag nagpalit kayo ng oil filter, 950. Pero kapag hindi kayo nagpalit, dito lang sa 850. Yan o. Makikita naman dito sa ilalim, ayan o. Yan, 850 cm cubic centimeter. So, ito yung funnel na gagamitin natin. Check natin kung may dumi ba siya sa loob. Pero nalinis ko naman na ito bago mag-start. Linisin nyo lang palagi ito. Ayun o, malinis sa loob niya. Tapos huwag kayo dito magmadali. Diba? Pagka nasiksik nyo na yan. Diba? Ipatuloy nyo lahat ng laman na ito. Kasi minsan, ang dami na iiwan dyan kapag nag-change oil ako. So bago natin to ilagay, double check natin yung ilalim. Yan, naikabit ba natin? Oil filter, naikabit ba? Yung takip, naikabit natin. Sa baba, naikabit. Pwede na natin itong ilagay. Huwag kayong kabahan na masira yung motor nyo kasi mura lang naman. Yung tagalan nyo lang tong part na to kasi marami talagang may iwan. Malaking tulong talaga to para ano, syempre peace of mind. Mamaya iniisip mo pagkatapos yung nag-change oil, hala, baka hindi tama yung nilagay ko kasi pag tansya lang, diba? Walang numbers, mahirap. Pero yung iba nga nakikita ko sa YouTube, nilalagay nila yung buong laman nun, pero based sa research ko, pangit yun. Mahihirapan yung mga mga oil seal kasi yung pressure di niya na kaya kapag masyadong marami yung oil. So dapat tama din lang. Kaya sundin na lang natin yung sa manual, 950. Pero syempre yung mga engineers naman ng mga makina, alam talaga nila magkakamali tayo, kaya meron talaga silang certain threshold na, for example 950 yung maximum, pwede talaga nating i 1 liter kasi meron siyang allowance para sa error.
Pero sundin na lang natin yung recommended para mas sure. Diba? Ang dami pang tumulo. Okay na yan. Masyado nang matagal. Syempre ito, may natira pa din dyan sa ano yan. Taas lang natin konti para mas mabilis siyang bumaba. Okay na yan. And so after nating may lagay, no, yan, nakikita naman para siyang sobra. Kasi kitang kita dito yung oil. Pero normal lang yan kasi nga nagpalit tayo ng oil filter. Hindi pa niya nakakargahan tong part ng oil filter kapag di pa na-start. Or yung ibang parts din di pa niya nakakargahan. So magiging accurate lang yan after ng umandar. Pero kahit hindi na natin sukatin, sakto na yan. So double check natin kung may mga dumi ba. Tsaka na natin takpan. Yan, so kung kaparehas ko rin kayong may OC, yan, kapag hindi rin tama yung pagpasikip nito, banking yan. Banking ang tawag dito. Hindi naka-align kapag hindi natin ipupush dito sa baba. So i-push natin pataas. So pag masikip na napasikip na ng kamay natin, pwede namang wag na natin gamitan to ng tools kapag pinapasikipan. Pero syempre baka meron kasi mang loko sa labas. Mas sure pa rin. So ang rules na naman dito, isa din lang na ikot. Isang, di ba pag meron na siyang tension, isang ikot lang na gano'n. Or okay na yan. Hindi pala isang ikot lang. Dalawa yung ginamit ko. And so wala na tayong problema after ma-close yan. Kita natin punasan yung mga parts. Uusok kasi ito pag di natin pinunasan. Susunugin niya muna yung mga lagyan ng langis. Hoy, ito yung sinasabi ko. Lagyan na, inabsorb niya na. Dapat pala pinunasan ko to agad kanina. Pero alisin din lang to ng kwan, yung nagmark na ito. Dapat kapag tumulo pala punasan nyo na agad, kagaya ng ginagawa ko nung mga last na change oil ko. Pero ngayon, susunugin din lang to ng ng muffler. Itong pipe. Susunugin niya din lang to. Mawawala din lang yan. Yan, so okay, double check natin. Nakalagay na to. Close na to. Sa ilalim na close na din. Pwede na natin start. And so since naligpit na natin lahat ng gamit, kagaya ng mga karton, yan, itong mga tools, naligpit na din natin yan dyan. Tago na natin ito. Manual. Okay. So, after natin maligpit yung mga gamit, ang first natin gagawin is, yan, start natin. Punta muna tayo sa, yan, so yung gas consumption ko, pero ito kasi waswasan sa akyatan to, 50.7. Pero kapag hindi masyadong waswas sa mga akyatan, kasi yung daanan kong papunta sa work is puro akyatan. Ano lang to, 53 ganun, 53 or 52 point something. And so restart din natin yan. Average consumption ay na speed ko 39, no, di ba? Hindi ako kamote. Restart natin yan. Odo 20,610, okay lang yan. Yan, yung trip 1 restart natin. So ang date ngayon, di ba? Yung sinabi ko kanina, September 28. Ang nagamit kong kilometers is 2,911. Restart natin yan. Trip 2, yun, ginagamit ko lang naman to kapag may binabiyahe ako. Restart din natin yan. Yan. So malinis na.
334. Yan. Gas consumption, restart na. Average na speed, restart na. Ay, ito pala yung average speed. Odo, trip 1, trip 2, restart na. Okay na. So, yun na. Pwede na nating start. Siyempre, pakinggan natin kung meron siyang kakaibang tunog. Wala naman. Siguro 1 minute na ganyan.